nakakatawa! Aray! Junjun! Okay ka lang, Junjun? Bakit mo sinigawan ang anak ko? Pinahid mo pa ang maruming kamay mo? Okay lang, okay lang. Ano nangyari? Walang ano. Kanina lang. Bakit umiyak si Junjun? Sinabi ko na kay Lola, mag-gloves at mask bago hawakan si Junjun. Paano kung mahawa si Junjun ng maruming sakit ng probinsya? Hindi. Nakita ko si Junjun malapit ng matumba. Ako, wala naman akong sakit. Naligo ng aking kamay. Makukumpleto ba ang paghugas ng mga probinsyano? Disinfect! Ang aking kamay! Okay na. Nanay, binili na kita ng gloves, di ba? Nakita ko si Junjun malapit ng matumba. Nagpanik ako. Kinuha ko siya. Gloria, alagaan mo si Junjun. Ano? Sinisisi mo ako? Hindi niya ibig sabihin. Umalis ka! Binigyan lang kayo ng 300 day at isang luma na bahay na walang 200 square meter. Pinakasalan ko pa rin kayo. Gloria, bakit mo binabanggit ulit? Bakit? Kung hindi kayo mahirap at hindi kailangan nitong matanda, hindi ako maghihirap. Gloria, tingnan mo. Natatrabaho at naglilinis ako. Hindi pa ako nakakatulog ng maayos. Sapat na! Hindi mo narinig si Gloria. Umuwi ka na lang sa probinsya. Anak, ginamit ko ang buong ipon ko para sa bahay mo. Ipapalayas mo ako? Kasi wala kang kakayahan. Kung ikaw ay negosyante tulad ng magulang ni Gloria, hindi ako mapapahiya. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan sa nangyari. Aalis na ako. Don Miguel, huwag mo ako sisihin. Trabaho lang ito. Umalis na. Iwanan na ang bata. Sa lamig na ito, hindi siya mabubuhay. Bilisan! Umalis na! Anong pamilya ang bata na ito? Ang bata ay mukhang may sakit. Siguro ay tinapon siya. Hindi kita kayang buhayin. Isama na lang kita sa pulis? Mapupunta lang sa ampunan. Kawawa naman. Ay, hindi na lalaki. May lahat ng tao. Itinapon pa ang bata. Wala na. Pareho tayong walang tahanan. Mula ngayon, ikaw ang aking apo. Kapag tayo ay magkasama, may tahanan na tayo. Anak, nasaan ka na ba? Boss, nahatulan na ang dating mayordomo na kinuha si Miguel. Sa wakas, nalaman na ang katotohanan. Ngunit ang aming anak, hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung buhay pa. Maraming taon nang walang balita. Takot ako. Hindi. Malasakit siya ng Diyos. Siguradong magiging maayos siya. Kung sino man ang makaligtas kay Miguel, kahit ipamahagi ko ang lahat ng aking kayamanan, babayaran ko siya. Lola! Lola! Shh! Di ba sinabi ko, huwag tawagin akong lola sa labas. Baka malaman ng ibang bata na ang lola mo ay nagtitipid ng basura. Baka asarin ka nila. Walang problema. Miguel! Miguel! Lola! Miguel, sino siya? Siya ang lola ko, ang pinakamahusay na lola sa buong mundo. Pinakain niya ako sa pamamagitan ng pagtitipid ng basura. Wala na kayong gagawin sa mga bote niyo. Bigyan niyo na lang kay lola. Lola, para sa'yo. Salamat, mga bata. Ingit na ingit ako sa iyo. Miguel, marami tayong nakuha ngayon. Later, bibili ako ng lollipop para sa'yo. Opo. Lola. Opo. Miguel! Miguel! Miguel, anong nangyari? Ang sakit ng bata ay ipinanganak. Para gamutin, kailangan ng kidney transplant. Marahil dahil dito, iniwan siya ng kanyang magulang. Match kami. Ilipat niyo sa kanya.
Ang sitwasyon mo ay sinabi ko na. Masyado kang matanda. Delikado ang kidney transplant. Tsaka, ampun mo lang siya. Handa kang mamatay? Itinutsuring ko na siyang tunay na apo. Nabenta ko ng bahay. Kailangang gawin ang operasyon. Nabenta na ang bahay. Paano kayo mabubuhay? Basta kasama si Miguel. Ang lahat ay tahanan. Walang problema. Ang benta ng bahay ay sapat lang sa operasyon. Kailangan pa ng pera para sa rehabilitasyon. Ganito na lang. Nag-ipon kami ng Ito ay aming pasasalamat. Hindi. Hindi ko ito tatanggapin. Pakinggan mo ako. Tanggapin mo. Sumunod ka sa gamutan pagkatapos. Salamat po. Wak. Tumayo ka. Salamat po. Salamat po, mabubuting tao. Salamat, Dok. Tayo na. Salamat, Dok. Lola, Miguel, halika. Salamat kay Dok. Wag. Tayo na. Salamat, Dok. Salamat. Miguel, salamat kay Lola. Pinayak din kami ni Lola. Miguel, ligtas ka na. Salamat, Lola. Huwag po umiyak. Lola, mamamatay po ba ako? Huwag kang matakot. Kahit ipaglaban sa kamatayan, gagawin kong mabuhay ka. May dinala na 6 na taong lalaki. May suot na parehong kwintas ni Batang Don. Totoo? Opo. Siya ay inampon. Nagpa-transplant siya. Maganda ng roplano. Hatid na si Batang Don at ang ating tagapagligtas. Opo. Matagumpay ang operasyon. 1 buwan na lang, magaling na si Miguel. Ang iyong paggaling ay matagal pa. Ang sugat mo ay maaaring maghiwalay. Kaya huwag kang magmadali na maglakad. Mahilig si Miguel sa lollipop. Matagal ko na siyang hindi binibigyan. Parang may kulang. Oo nga. Dok, lahat ng pera ko nandito. Gamitin ang pinakamagandang gamot kay Miguel. Opo, Lola. Gagamitin namin ang pinakamagandang gamot. Salamat. Dok, may naghahanap po. Magtrabaho ka na. Ako na lang maglalakad. Sige, alis na kami. Inay! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak, sabi ng doktor, 1 buwan lang, makalabas na ako. Sino nagsabi na tungkol sa operasyon? Ang sinasabi ko ay ang pagbenta ng bahay. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Miguel. Para lang gamutin si Miguel ang pagbenta ng bahay. Pinabayaan mong totoong apo. Pinauna pa ang bastardo. Ang husay mo talagang lola. Sino nagsabi na hindi ko alagaan si Junjun? Ikaw pa nga ang nagpauwi sa akin sa probensya para lumayo kay Junjun. Sapat na. Sabihin ko sa'yo, si Junjun ang tunay mong apo. Dapat sa amin ang perang ito. Kukunin ko muna ang card. Huwag. Ang buhay ni Miguel ang kinukuha ninyo. Bigay ninyo sa akin. Sige, pwede mong panatilihin ang pera. Para hindi mo sabihin sa iba na hindi kami mabuting anak. May kondisyon lang. Anong kondisyon? Kung makahanap ka ng bagong lalaki at magkaanak kay Roberto, siguradong may iwan namin ng pera. Ikaw, bigay mo. Bigay mo. Bigay mo. Umalis na. Pakibigay pa ng 2,000. Okay lang na hindi ako gamutin. Si Miguel palang bata. Huwag na kayong gamutin. Kung siya mamatay muna, para lang magsilbing daan. Bakit ganyan ang matanda? Hindi ba aalagaan ng anak? Ina! Anong ginagawa mo? Umalis na. Anak, tulungan mo si Ina. Tulungan mo si Ina. Ina, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo na lang ang pag-aampun mo sa bastardo. Huwag mo kaming sisihin. Itong 200 para sa iyo. Kung siya mamatay, pwede mong bilhin ng urn.
Lola! Nabukas na naman ang sugat. Delikado ang buhay niya. Tatawagin ko ang doktor. Lola, anong nangyari? Wala lang. Kung mamatay si Lola, donate mo lahat ng organ ko. Lola lang, ay gusto mong may damit at pagkain. Hindi mag-utom at magsipaglamig. Makapag-aral ng kolehiyo. Lola! Lola! Miguel, tingnan mo. Ano ito? Ang paborito mong lollipop. Lola! Lola, gumising ka! Tulong! Tulungan niyo si Lola! Lola, gumising ka! Preparar ang adrenalina. Hindi pa pirmado ang consent form. Hindi ba dumating lang ang anak niya? Hindi mo kontak ngayon. Ako ang pirmahan. Maliit pa siya at hindi ka dugo. Hindi pwede. Hindi pwede. Paki-save niyo si Lola. Upo ka. Upo ka. Boss, dito po. Tulong po kay Lola. Paki-save niyo si Lola. Anak. Paki-save po ang lola ko. Ano? Kayo po si Dong Rafael Luna? Ako na po ang pipirma para kay Lola. At Assistant Oscar, magtawag ng pinakamahusay na mga doktor para sa kanila. Garantiyahan mong gagaling sila. Opo. Save my Lola. Save my Lola. Gino Luna, ano po ang inyong relasyon sa kanila? Siya ang aking anak. Siya ang aming tagapagligtas. Lola, gising ka na. Miguel, nasaan ako? Kumusta ka na? Lola, okay na ako. 1 linggo kang natulog. Kinabahan ako. Sino sila? Kami ang tunay na magulang ni Miguel. Halika, Lola. Ipapasyal kita. Tagapagligtas! Ito. Sumunod po kayo. Maganda at tahimik ang lugar na ito. Mayroon din dito ang pinakamahusay na serbisyo. Pinakamainam dito magpahinga. Tama, may mga bahay din ako sa ibang bansa. Kung ayaw mo na dito, pwede ka sa ibang bansa. Para sa'yo ito, walang limitasyon. Hindi ko naman po deserve ito. Kinagligtas mong bata ng 2 beses. Kayong tagapagligtas ng pamilya de Luna. Mula ngayon, kami mag-asawa ay maglilingkod sa'yo tulad ng tunay na ina. Ikaw ang pinakamataas sa pamilya de Luna. Mangyaring manatili po. Wala akong hinihinging kapalit. Probinsyana lang ako. Babalik na lang ako sa probinsya. Kung ayaw mo po, sasama ako sa'yo. Ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Hindi pwede yan. Bagong magandang buhay mo lang. Lola, manatili ka na lang. Opo, Lola, sumusunod. Yehey! Sumangayo si Lola! Uy, kayo. Ina! Magandang araw, Lola! Uy, mumangbo na kayo. Yehey! Lola, hindi na tayo maghihiwalay. Humalis. Mom, Dad, ani nakatulong nang umalis na yung buwan. Bilak na tayo ng agency. Sinong mag-aalaga kay Junjun? Ako at ang nanay mo ay matanda na. Hindi na makagawa ng gawaing bahay at alagaan ng bata. Umalis na si Aling Felisa sa ospital. Hayaan natin siyang alagaan si Junjun. Probinsyana lang siya.
Pwede siya. Magtitipid pa tayo. Tama, titignan namin siya. Kung hindi siya magaling mag-alaga, tignan natin kung anong mangyayari. Tama. Miguel, bakit ka ba nagtatago-tago? Lola, tingnan niyo. Ito ay... Sa klase ng sining, sinabing iguhit ang pinakamahalaga. Iginihit ko si Lola. Oh, ito ba ako? Isang probinsyana lang ako. Hindi ko kamukha ito. Si Lola sa hinaharap, ibibigay ko kay Lola ang larawan. Hindi niya ba nagustuhan? Hindi naman. Mas tagawa ni Miguel, gustong... Oh, totoo palang perlas ito. Oh, napakahalaga nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Kung ayaw niyo, malulungkot ako. Opo, sunod si Lola kay Miguel. Sabi ng doktor, mahina pa ang katawan niyo. Hindi namin alam kung magugustuhan niyo ang pagkain. Wow, napakasarap. Abala na kayo. Mahal ba ito? Anong sinasabi niyo, Lola? Obligasyon namin na alagaan kayo. Simple lang ang mga ito, hindi mahal. Opo, Lola, halika. Para din sa inyo ang mga alahas. Oh, ito. Lola! Wow, ang ganda ni Lola sa hikaw na ito. Ipapasyal ka namin mamaya. Bilhan ng dami. Uuwi kami kaagad pagkatapos ng trabaho. Ako na lang. May kasama kasi. Hindi ako komportable. Opo. Bagay na bagay kay Miguel ang sombrero. Ina, bagay ka dito. Ana, Oh, saktong-sakto. Umuwi na kayo. Miss Monaco? Para alagaan si Junjun. Nung nakaraan, ayaw niyo akong alagaan ng bata. Pinagbunutan niyo ako. Hindi ako uuwi. Matagal nang nangyari yan. Masubukan mo bang kampanan ang tungkulin mo bilang lola? Pinagbili mo ng yung anak ng iba. Walang pakialam sa sariling apo. Hindi bastardo si Miguel. May pamilya na siya. Ito, pupuntahan natin sila para hingin ang mga gastos sa pag-aalaga. Huwag. Ako na mag-ayos. Sasama ako. Saktong bumili ka ng sombrero. Huwag ibigay sa bastardo. Ibigay na lang kay Junjun. Alis! Lola, kailangan talaga kayong umalis. May kunang ba sa pag-aalaga namin? Hindi. Si anak ko, miss na ako. Lola, kailangan talaga kayong umalis? Lola, huwag po kayong umalis. Lola, huwag po kayong umalis. Magpakabait ka. Mabalik din ako agad. Lola, kung may manakit sa iyo, sabihin mo kay Miguel. Lumaki na si Miguel. Kayang protektahan ka. Uwi si Lola para bisitahin ang pamilya. Paano siya mananakit? Tita, si Roberto ay may hotel, di ba? Oh. Plano kong pilihin ang kanyang hotel para mapasok sa pamilya de Luna, para mas madali siyang magpatakbo at mas may oras siya sa iyo. Maganda. Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Okay. Po, ina. Tulungan mo ako. Wag na, dalhin yan dito. Malinis dito. Sabi ko, disinfect muna bago dalhin dito. Nadumihan ang pintuan. Pasensya na. Agad na pumasok pagkatapos. Si tatay, binara na naman ang kubeta. Ang aking maleta. Anong masama kung nasa labas? Pumasok ka na. Bilisan mo. Junjun, naalala mo pa si Lola. Ang iyong kamay. Sabi, mas magaling matrabaho ang magaspang na kamay. Ang iyong kamay, para kang ipinanganak na yaya. Junjun, ikaw? Hindi mo na maabot. Ang aking maleta. Junjun, galing mo. Tara! Sino napapaupo sa iyo? Saan po ako uupo? Katulong ka lang. Deserve mo ba makasalo sa hapag? Alagaan mo na si Junjun. Kainin mo na lang ang mga tirang pagkain. Agad na alagaan. Junjun, kain ka. Later na lang. Ouch! Junjun, bakit mo itinulak si Lola?
Nadumihan ang damit ni Lola. Ang mga taga-baryo ay madumi naman talaga. Huwag mo akong tawaging Lola. Sabi ni Ina, ikaw ay isang mabahong katulong. Paano mo itinuturo sa bata? Ang yabang niya. Bigay mo sa akin ng hikaw. Wag, bigay ito ni Miguel. Wag. Sige na, bigay mo na lang kay Junjun. Ang bagal-bagal mo. Ouch! Taga-baryo ka lang, may peking hikaw. Ano ka, maganda? Gusto mo akitin ang mga binata sa baryo? Langhap lang ng dugo. Disinfect lang. Ano? Anak, Sige na, kung gusto ni Junjun, ibigay mo na lang. Hare. Ano yan? Tingnan mo ang nanay mo. Pinag-aawayan pa ang bata. Hindi pa ibibigay ang gusto. Sige na, may dugo lang sa tenga. Ano naman? Tsaka apo mo yan. Bakit po pinag-aawa yan? Buong buhay sa probinsya. Dumating sa Maynila, naging maate, nakakainis. Pama, kumain ka na. Kain ka na lang. Maniniwala ba kayo? Bibilhin ng Pamilya de Luna ang aking hotel! Pamilya de Luna? Ang kumpanya ni Don Rafael, pinakamayaman. Siyempre, ilang pamilya de Luna ang meron sa Pilipinas? Sa ganitong paraan, hindi ko alam kung gaano kalaki ang magiging hotel ko. Ang mahalaga, konektado na tayo sa Pamilya de Luna sa buong lungsod. Kahit sa buong bansa, may kakampi tayo. Totoo? Magiging mayaman na ba tayo? Hindi lang yan. Ang susi ito para makapasok sa mataas na lipunan. Makanta! Totoo nga sinasabi ni Rafael. Parang kilala mo si Rafael. Nagsasabi ako ng totoo. Siya mismo ang nag-alok na tulungan si Roberto. Hay, paggalaw lang ng daliri. Ang pinakamayaman na nagpabago sa industriya. Kilala mo siya? Walang katotohanan. Tama! Sa mata ng mga mayayaman, walang pinagkaiba sa langgam. Pinapahiya pa kapag natapakan. Nagsasabi ako ng totoo. Sige na. Siyempre, si Nephew. Matataas na posisyon sa Luna. Siyang nagpabor kay Boss Luna. Kaya tayo tinulungan. Para sa iyo to, nagpagod si tatay. Hay, ang iba talaga. Walang hiya, pinagmamay-ari ang tagumpay. Ma, matanda lang siya sa probinsya. Mayabang lang. Huwag yun napansinin. Pinagod na si tatay para sa akin. Alagaan mo siya. Tatay, ipamasahe ni Lol. Sige. Pasensya na. Masarap kasi ang massage mo. Hindi ko napigilan. Nilalan mo, asawa ko! Ma! Mapangahas ang probinsyana. Sumusunod sa mayaman. Ipapakita ko ang leksyon. Magaling kang landiin, di ba? Ipapakita ko ang leksyon. Hindi ako! Anong ginagawa mo dyan? Wala magawa sa nanay mong probinsyana? Huwag mong hayaang magulo siya dito. Sapat na, Ma! Huwag kang maging bastos na probinsyana. Humalokip-kip at humingi ng tawad kay Tia. Lola! Miguel, anong nangyari? Naulanan ko si Lola na binubuli sa bahay. Gusto kong puntahan si Lola. Puntahan si Lola. Opo. Kung may magtangka man, pagbabayarin ko ng 100 beses. Hayop ka! Patayin kita!
Sapat na, Ina! Nakita mo ba ang epekto sa lola? Agad kang lumuhod at humingi ng tawad! Anak, bakit mo ako pinapahingi ng tawad sa kanya? Walang luhod-luhod! Agad ninyong paalisin ang salot na ito. Hindi ko siya gusto makita kahit isang segundo. Umalis ka! Lola! Umalis na. Lola! Ina, bakit ikaw lang dito? Ang dumi-dumi mo, nilabanan ka ba ng pamilya mo? Hindi ako makatulog. Gusto ko lang lumabas. Nadulas lang ako kanina. Masakit ba? Pupunta ba tayo sa ospital? Wala lang. Miguel, huwag kang mag-alala. Tatay, gusto kong protektahan si Lola. Gusto kong malaman ng lahat kung sino siya. Okay. Sa hotel ng anak mo, mag-host ako ng party. Una, pag-usapan ng pagbili. Pangalawa, ipahayag sa pamilya at sa lahat ng negosyante, ikaw ang matandang ginang ng Pamilya de Luna. Miguel ang susunod na tagapagmana ng Pamilya de Luna. Masyadong abala ang party. Magastos din. Ikaw ang tagapagligtas ng Pamilya de Luna. Toto, gusto ko ring malaman ng anak mo kung sino ang dahilan ng kanyang magandang buhay. Assistant Oscar, ikaw mismo ang kumunta. Sabihin kay Roberto, ang anak ni Lola, ipabalik mo siya kasama ang kanya ina. Opo. Halika, Lola, dadalhin kita sa lugar. Miguel, saan ito? Sa salon. Ay, Lola. Simpleng Lola lang ako. Para saan pa ang ganda? Tapatin maganda. Dadalhin kita sa spa na pang-artista. Gusto kong maging pinakamaganda kang Lola. Magandang araw, Lola. Onsay Day. Ako po ang mag-aalaga ng balat ninyo. Ako po ang stylist ninyo. Ako po ang mag-aayos ng damit ninyo. Ay, ito. Lola, wag na po kayong umangal. Halika. Lola, ang ganda mo naman. Lola, ito ang mga damit na binili ko para sa iyo. Isang damit bawat araw. Walang uulit sa isang linggo. Nakapag-reserve na ako ng buong mall. Kung anong gusto mo, kumuha ka lang. Masyadong mahal. Hindi ko pwedeng tanggapin. Lola, tanggapin mo na. Manong Pedro, hatid niya si Lola. Assistant Oscar, bakit po kayo mismong dumating? Gusto ni Boss Luna maganda ng party sa hotel nyo. Pupunta siya mismo para pag-usapan ang pagbili. Hindi ko akalain na ganito ka-importante tayo kay Boss Luna. Pinagandaan pa tayo ng party! Maraming mga negosyante ang dadalo. Utos ni Boss Luna na kailangang dumalo ang iyong ina. Huh? Assistant Oscar. Ang nanay niya ay isang di marunong magbasa at probinsyana. Bakit pa siya dadalhin? Ang ibig sabihin ni Boss Luna... Si Boss Roberto, ang iyong ina na si Felisa. Dapat dumalo siya. Ah, sige. Sa Pamilya de Luna. Sa Pamilya de Luna. Ang pamangkin kong supervisor, nagbigay siya ng magandang salita, kaya tayo pinapahalagahan ni Boss Luna. Ngunit bakit kailangang dalhin ko si nanay? Sa tingin ko, ang ina ni Boss Luna ay isang matapang na babae. Ang sabi, ang anak ng ahas ay ahas. Gusto niyang makita ang iyong ina bago niya desisyunin kung bilhin ang hotel. Si Felisa, ang pangit niya, hindi siya bagay sa party. Kung makita ni Boss Luna, baka masira ang pagbili ng hotel. Nanay, ito... Ang ganda mo, kabat na gayos. Basurang katulong. Sino pinapang-iti mo? Nang aakit ka na naman ng lalaking may asawa. Walang hiya. Hey, ikaw! Roberto, kailangan mo talaga siyang dalhin bukas? Hindi ko rin gusto. Utos ni Boss Luna.
Siyempre, dadalhin. Ipapakilala ko siya. Ano ibig mong sabihin? Sa oras na yon, ipapakita ko sa kanya ang kanyang lugar sa pamilya. Maglagay ng ilang upuan doon. Tama, maglagay pa ng alak. Anong hinihintay? Sikasuhin mo ng pagkain. Walang kwenta. Darating ang pinakamayaman dito. Naiintindihan mo ba ang sasabihin? Naalala ko. Siya ang dapat ikabahala. Marumi ang ugali. Maganda man ang damit. Hindi marunong magbasa. Mapapahiya lang siya. Kung siraan niya ang araw na ito, wala ka ng kinabukasan. Paano ngayon? Madala, hindi kilala ng pinakamayaman ng nanay mo. Kukunin ko isang artista para magpanggap na nanay mo. Kaya ba? Malapit na magsimula. Malapit na magsimula ang party. Alright. Anak, bakit mo ako dinala dito? Dadaan ang pinakamayaman. Gusto kong pumili ng alak para sa bisita. Hindi ako marunong pumili. Tulungan mo ako, pumili. Taga-baryo lang ako, hindi ko alam yan. Nanay, kailangan ko na ikaw mismo ang pumili. Sige anak, sasama ko. Anak, buksan mo ang pinto. Anak, bakit nakalok ang pinto? Buksan mo. Ang lakas mo pala. Hindi ka ganito pag nagtatrabaho. Anak, buksan mo ang pinto. Malamig dito. Okay lang ba si nanay? Gusto mo ano? Mahalagang araw para sa atin. Ilalabas mo ba ang matandang yan para sirain ang party ngayon? Hindi ako makahinga. Buksan mo. Bilisan mo. Nandito na ang nanay mo. Nanay, pasensya ka na. Maghintay lang dito. Mahalaga ang party na ito. Huwag ka lang lumabas. Sinadya niya. Ang pinto ng bodega, huwag buksan kahit kanino. Naintindihan mo? Opo. Matagal na siya doon. Wala ba mangyayari kay nanay? Helang sandali lang naman. Taga-bukid lang si nanay. Sanay sa hirap. May lakas siya, walang mangyayari. Guni, Bakit hindi sumasagot si Lola? Wala bang nangyari? Tito Oscar, tulungan mo akong hanapin si Lola. Opo, Tong Miguel. Nabuksan na ang aircon ng bodega. Miguel. Buksan ang pinto! Anong batang pasok ito? Hotel to. Hindi lugar para magastang mayaman. Nasa loob ba si Lola? 3 segundo para buksan ang pinto. O hindi ka na makakapagtrabaho. Walang trabaho. Wala akong oras para sa'yo. Umalis ka na. Break ko. Tuhod mo. Toto? Assistant Oscar. Tong Miguel. Ang guard na to. Alam niya nga sa loob si Lola, pero ayaw buksan. Pasensya na po. Bukas ko na. Bukas ko na po. Lola? Mula ngayon, walang kumpanya sa lungsod ang katanggap sa'yo. Pasensya na po. Lola? Lola, ayos ka lang? Nagkulong sa'yo. Opo. Sino ang nagkulong sa'yo? Walang sino. Kamali lang ako ng daan. Nabigla lang akong pumasok. Lola, tayo na. Lola, maligo ka muna. Tara sa party. Wala na lang. Wala namang gustong magpunta si Lola. Sino nagsabi? Gusto ni Miguel na pumunta si Lola. Lola, pag pumunta ka sa party, alam na nila kung sino ka. Walang magkakabagang apihin ka. Mone. Lola. Sama ka na lang sa akin. Sige, susunod si Lola kay Miguel. Hatid niyo si Lola sa kwarto. Ho. Tito Oscar, may mali sa nangyari ngayon. Tulungan mo akong imbestigahan. Paano binagamot si Lola ng pamilya niya? Po, Don Miguel. Kung hindi nila ginamayan si Lola, hindi ko sila papatawarin.
Binabati kita, Boss Roberto. Matapos ang party ngayon, ang hotel na ito ay pag-aari na ng Pamilya de Luna. Hindi namin nakalain na makakapit ka sa pinakamayaman. Ang galing mo. Hindi naman. Marami ang nagsasabi sa party ngayon, hindi lang bilhin ng pinakamayaman, kundi ipapakilala rin ang susunod na hepe. Saka ang ina ng pinakamayaman, yung sa Pamilya de Luna, yung misteryosong matandang ginang. Makikita rin ngayon. Kung magamit mo ang pagkakataong ito at makipag-ugnayan sa kanila, siguradong magiging maganda ang iyong kinabukasan. Huwag mo kami kalimutan, ha? Siyempre. Ipapakilala ko kayo. Siya ang aking asawa, sila ang aking biyenan, siya ang aking anak. Nabalitaan namin na imbitado rin ang iyong ina. Bakit hindi namin siya nakita? Mapagmahal si Boss Luna. Pinadala niya ang aking ina para makasaksi ang mahalagang sandali ng aking buhay. Sa totoo lang, kung hindi sa pagtuturo ng aking ina at pag-aalaga, wala ako ngayon. Susunod, ipapakilala ko ang aking... Siya ang aking ina. Siya po ang aking ina. Siya ang iyong ina? Bakit ka lumabas? Sino yung matanda? Parang malapit kay Boss Roberto. Siya ang aming yaya. Oo, probinsyana lang siya. Walang alam. Nalaman niyang may handaan dito. Gusto lang sumingit para kumain. Tama. Palagay ko, siya ang iyong ina. Ako ang iyong yaya. Mahalagang araw ngayon. Nakatingin silang lahat. Huwag mo ako ipahiya. Umalis ka na. Amamin mo na. Amamin mo na ikaw ang yaya. Siya ang aming yaya. Yaya moy! Ang mga bata ay malinis. Hindi nagsisinungaling. Siya talagang aming yaya. Paano ka lumabas? Hindi ka talaga aalis? Bakit? Gusto mong amoy pobre sa harap ng mayaman para ipahiya si Roberto? Roberto, wala pa kabata. Ako ang nag-aruga sa'yo. Pinag-aral kang magtagumpay. Na yung mayaman ka na. Tama ba? Ang dami mong sinasabi. Bakit? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Kung mahal mo ako, umalis ka na. Huwag kang magpalipat-lipat. Umalis! Pinahihiya mo ba ako? Bakit ka pa nakikipag-usap? Walang alam na babaeng baliw ang pumasok dito. Gusto sirayan ang handaan. Itapon niya siya! Hindi ako aalis. Bitawan ako. Bitawan ako. Lola! 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 Okay ka lang? Uy, nandito rin ang bata. Bakit? Nakita mo ang mga tao ay mayayaman. Gusto mong sumabit para kayo ay maging mayaman? Walang kwenta. Ang pamilya namin ang naghanda nito. Ay, batang ito. Walang natutunan sa matanda. Parang probinsyano. Maraming bisyo at sinungaling. Sabi mo nakita na niya ang mga magulang niya? Baka ayaw nila siya alagaan dahil sa sakit niya. Sa tingin ko, mahirap ang tunay niyang magulang. Di nila kayang alagaan, kaya binigay sa matanda. Paano kayo nakapagsalita ng ganyan sa harap ng bata? Hindi kayo dapat banggitin ang aking mga magulang. Anong magulang ang itatapon ng may sakit na anak? Marahil ay mga mahihirap na hindi ko nais banggitin. Mama, mahihirap! Huwag ninyong apihin ang lola ko! Pinapahiya mo ang anak ko! Patayin kita ngayon! Walang galang! Malapit na dumating si Boss Lula. Hindi na ba kayo gustong makipagnegosyo? Malaking pagkakamali lang po. Assistant Oscar, sila ang nagumpisa. Ang mga narito ay mga kasosyo ng Pamilya de Luna. Hindi lang usapan ng pagbili ng hotel, kundi paghahayag ng tagapagmana ni Boss Luna. Ang ina ni Boss Luna, si Lola de Luna, ay dadalo rin. Bilang tagapaghanda, ganito ba kayo magtrabaho para sa okasyong ito? Ang kasalanan ko po, Assistant Oscar, sa ngalan ng pakikipagnegosyo ni Boss Luna, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Malapit na si Boss Luna. Sulin ulit ang lahat. Opo. Wag ng gulo! Assistant Oscar. Miguel,
Huwag mong pansinin ang sinabi nila. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sila papansinin. Lola, may ipapamigay ako sa'yo. Ano yon? Sumunod ka lang sa akin. Bakit natin sila papalampasin? Ako nga nasaktan. Okay, huwag magalit. Magpakatino na tayo. Kung magulo pa tayo at hindi na tayo makipagnegosyo, malaking lugi tayo. Pinagpala sila. Antayin lang na pirmahan ng kontrata, saka natin sila bayaran. Masamang araw! Nagalit si Assistant Oscar sa akin! Narinig mo na ba? Si Boss Luna, hinatid ang kanyang ina. Matandang ginaw ng pamilya Luna. Maraming nagsasabi na hindi tunay na ina, ngunit may malaking utang na loob sa pamilya Luna. Mapagmahal si Boss Luna, kaya tinanggap siya. Magpapakita siya ngayong gabi. Narinig ko, nagpadala si Boss Luna sa Timog Bayan para kumuha ng Pinong Timog Agata. Pinatawag niya pa ang mga sikat na disenyor at manggagawa. Pinakinis at ginawang isang kwintas na walang kapareho para sa lola. Narinig mo na? Pinakamayaman, respetado. Sa hapunan mamaya, alagaan na mabuti si Lola. Paligayahin siya, di ba? Bibigyan tayo ng pinakamayaman ng maraming proyekto. Roberto, ikaw ang pag-asa natin na yon. Regalo ito ni Miguel para sa inyo. Ang mamahali naman ito. Ngayon ay araw na ipapakilala ka. Gusto kong maganda si Lola. Lumaki na si Miguel. May kakayahan na. Protektahan kita, Lola. Halika, Lola. Magbihis tayo. Wow! Napakaganda niya! Tingnan mo ang kwintas niya. Isang kwintas ng Agata, di ba? Siya ba ang matandang ginang ng pamilya de Luna? Siya ba ang matandang ginang ng pamilya de Luna? Maganda talaga. Ang batang yun. Anak, pinakamayaman? Paano naman? Malawak ang pamilya de Luna. Paano nila itatapon ng anak dahil lang sa sakit? Ang kwintas na yon, pinagnakaw niya. Ang mga probinsyano, gawain lang nila ang magnakaw. Kapag maganda, gusto niyang ibenta. Kung malaman ng pinakamayaman na magnanakaw ang nanay mo, mapapahamak ang pamilya natin. Walang kontrata, baka isara na ang hotel. Isama natin siya sa harap ng pinakamayaman. Baka may pag-asa pa. Alis na! Lola, maganda ang kwintas mo. Maganda nga. Pero sayang sa akin. Alam mo, sayang, sinusuot mo pa? Mapuruhan ito. Ang buhay mong walang kwenta. Kayang bayaran mo? Sino yan? Ang ganda. May kwintas na Agata. Yung kay Pangulo ba yan? Siya ba ang matandang ginang? Ay, naku. Paano naman? Ang matandang ginang ay mayaman. Bakit magaswang ang kamay niya? Parang nagtatrabaho. Narinig mo ba sila? Paalisin mo na ang nanay mo. Ikaw hindi nahihiya. Ako nahihiya. Nina, bakit nandito ka pa? Bagay ba sa'yo ang kwintas na yan? Tanggalin mo na. Paano mo sinasabi kay Lola? Ako ang nagbigay ng kwintas kay Lola. Oy, salot ka! Pinyatawad na kita. Di ka pa tapos? Magsinungaling ka! Umalis! Miguel, ayos ka lang? Okay lang ako. Gusto nilang suntukin si Lola. Sino ang may gawa nito? Siyang ina ng bastardong yan. Mahihirap talaga. Ganyan man ang ayos. Di maitatago ang karumihan. Halatang malandi siya nung bata pa. May anak na walang ama, pagkatapos ipinabayaan lang. Hahaha. Sigawan mo ako. Pero wag si Charo at Miguel. Anong masama? Pinapunta mo siya para gamitin ang mukha niyang magluring na mayayaman para maging ama ng bastardong yan. Sabi nila tahimik ang probinsyano, pero malandi din pala. Binugbog mo si Lola! Ano masama? Ikaw din! Binugbog mo ako! Silang dalawa ang aking bisita. May lakas kayong insultuin sila? Mapalulang kayo, swerte na. Hotel namin to. Handaan ng mayaman.
Kailan ka naging may-ari para mag-imbita? Anong karapatan mo? Ikaw ba taga Pamilya de Luna? Magaling ka. Tumingin ng paumanhin kay Lola. Pao Mahie, ikaw lang naman empleyado ng Luna. Bakit ka sumisigaw? Kung taga Pamilya de Luna ka, kilala mo si Mr. Ramon Ramos? Kapatid ko siya. Kapag dumating siya, agad tumapay-fire. Wow, sikat siya. Maghihintay ako dito at titingnan kung paano niya ako i-fire. Okay, tatawagan ko ang pamangkin ko. Ina, pwede bang tumahimik ka? Walang maitulong man lang, pinaya mo pa kami lahat! Hindi ako nag-aaway. Inimbita ako ni Rafael. Gusto niya, malalaman mo rin. Inimbita ka niya? Kung may pinag-aralan ka lang at hindi ako pinahiya, hindi sana ganoon ang nangyari. Dapat hindi ka ko dinala dito at iniwan ka sa probinsya. Umalis ka na! Huwag kang magpahiya! Wait! Kung umalis siya, masasayan lang ang sampal ko. Gagantihan ko siya. Sino ang may gawa nito? Oo, pamangkin ko. Buti dumating ka. Siya ang matandang puta. Nagnakaw siya ng regalo ng pinakamayaman para kay Lola. Tingnan mo, pinapalo pa kami ng kasabwat niya. Oh, siya yan! Sabi niya, taga-Pamilya de Luna siya. Kilala mo ba siya? Tingnan mo, kilala mo ba siya? Parang kilala ko siya. Marami namang katulad niya sa Pamilya de Luna. Araw-araw akong abala sa trabaho, kausap ko si boss. Walang panahon makilala ang mga katulad. Sa loob ng maraming taon, nag-focus ako sa paghahanap ng anak. Hindi ako madalas bumalik sa opisina. Normal lang na hindi mo ako kilala. Hintayin mo si Don Rafael, malalaman mo kung sino ako. Karapat dapat ka bang tawagin si boss? Tama! Ikaw na nilabasan ng lalaki at itinapon lang. Anong karapatan mo magmayabang? Palayasin na siya. Tama, bago pa ako magalit. Umalis ka na. Ikaw lang namang manager. Ano karapatan mo palayasin ako? Ako? Kuya, hindi lang sila nag-aas ng mayabang, kundi ninakaw pa ang regalo ni boss. Kung dumating si boss, makita niya ang kanyang agata nasa leeg ng marumi at mahirap na matanda, wala ka na trabaho. Guardia, tanggarin niyo ang kwintas si Lola Felisa. Palayasin niyo siya. Akala mo mayabang ka? Akala mo walang makakahuli sa'yo? Ang kwintas na ito, tatanggalin ko! Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa niyo? Nasira niyo ang kwintas. Magbayad. Magkano ba ito? 5,000,000. 5,000 lang? Kaya ko yan. 5,000,000 bawat isa. Ano? 5,000 bawat isa? Ang kwintas na ito, may maraming butil. Hindi lang yan. Ang lubid nito ay dintong lubid ng Luna. Ginawa din ito sa pinakamahal na material. 200 milyon ang isa. Sa madaling salita, nasira natin ito. At kailangan nating bayaran hanggang bilyon? Kung malaman ng pinakamayaman na nasira natin ang kanyang agata, wala na ang acquisition. Wala na rin tayo mapupuntahan sa negosyo. Wait! Sino bang nagsasabi na totoo? Isang bastardo na lumaki sa probinsya? Paano niya malalaman ang presyo ng O baka yung nasira natin ay hindi talaga agata. Pinapanggap lang na totoo para manlamang? Sa aking pagsuri, totoo ito. Parang katulad ng sinabi ng bata. Sino ka ba? Walang kwenta ang sinasabi mo! Kaibigan ni Boss Luna, sikat na eksperto sa alahas. Walang magandang mangyayari sa atin. May isa pang paraan. Itakwil mo ang matandang babae na to. Tama. Anak? Itatakwil mo na ba ako? Ikaw ang may kasalanan! Pinagulo mo ang araw na to! Paano ako naging anak mo? Pinagulo ko ba? Ikaw ang anak ko. Hindi ba dapat ipagdasal kita? Wala kang halaga, wala kang pambayad, magkulong ka. Isakripisyo mo ang sarili para sa kinabukasan ng anak. Anong ikinaiiyak mo? Ina, tulungan mo ako ngayon lang. Visited kita sa kulungan. Ina! Ina! Maaga namatay ang... Ako lang nagpalaki sa iyo. Totoo bang? Hindi mo na ako kilala?
So what? Sabihin mo na. Kung hindi, magbabayad tayo. Wala ka na kinabukasan. Sabihin mo na! Ako, itinatakwil ko si Felisa de la Cruz bilang aking ina! Kung ganoon, ang aking manugang ay walang kinalaman na sa matandang babae na to. Guardia, ilabas ang matandang babaeng ito at ang kasama niya. Wait! Bago kayo umalis, gusto kong lumuhod sila at humingi ng tawad. Lola! Huwag niyo akong hawakan! Miguel! Huwag magmadali. Sinabi ko na, babalikan ko ang sampay na natanggap ko. Isa-isa lang kayo. Tigil! Sino ang may lakas? Boss Luna! Boss Luna! Ang matandang putay na huli ko na. Kung paano mo siya tratuhingin? Ikaw na ang bahala. Paano siya tratuhingin? Siyempre, tanggalin ka. Ako ang tanggalin? Assistant Oscar, ayoko nang makita ang taong ito. Ho! Boss Luna! Boss Luna, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Boss Luna! Natanggal si Kuya. Wala na ba siyang mapupuntahan sa buong bansa? Nadamay si Kuya! Siya ang may kasalanan! Bakit ka nakatayo lang? Agad yung lumuhod at humingi ng tawad, Boss Luna. Boss Luna! Si Lola! Huwag mong hawak ha! Boss Luna, magpakalmang muna po. Naghiwalay na kami sa matandang ito. Wala kaming kinalaman sa ginawa niya. Mabuti. Since wala na kang relasyon, kahit anong gawin ko sa kanya, kahit paano ko siya tratuhingin, walang kinalaman kayo, di ba? Oh, kahit patayin at ipakain sa aso, ubuksan ang tiyan at ibenta ang organo, wala na kaming kinalaman. Paano kung sabihin ko na siya ang magiging matandang ginang ng pamilya de Luna? Wala pa rin kayong pakialam. Siya ang magiging matandang ginang ng pamilya de Luna. Sa tingin nyo, walang kinalaman? Boss Luna, napakatawa ninyo. Ikaw ay marangal at mayaman. Paano posibleng ang isang matandang babae ang iyong Tama. Kung siya ang matandang ginang ng pamilya de Luna, luluhod ako sa kanya. Oras na malalaman nyo na ang ginawa nyo ay napakabobo. Ano ibig sabihin nito? Binago. Handaan. Ako si Don Rafael Luna at ipinapahayag ko sa inyo ilang linggo nang nakalipas. Natagpuan ko ang aking nawawalang anak. Siya ang magiging tagapagmana ng pamilya de Luna. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tagapagligtas. Ngayon, hilingin ko sa aking anak na Miguel na dalhin ang aking tagapagligtas dito. Miguel? Hindi ba yun ang pangalan ng batang iyon? Bakit nasa entablado ang matandang yun? Ang nanay ko ang tagapagligtas ng pinakamayaman! Paano posible? Siya ay isang matandang babae. Paano siya konektado sa pinakamayaman? Nagkamali ang pinakamayaman. Nung bata pa ako ay inampon ni Lola. Ngunit hindi ko siya tinanong. May mga magulang ang ibang bata, pero nasaan ang akin? Hanggang isang araw, kwento ni Lola. Lola, tako ako. Huwag kang matakot, Miguel. Alam mo ba? Ang mga magulang ni Miguel ay mga Diyos sa langit. Ang tatay ay si anak ng kidlat. Ang nanay ay si araw. At siya palabas ng kidlat. Kaya Miguel, kidlat at ulan, huwag kang si tatay at nanay nandito para sa'yo. Lola, malaki na ako. Hindi na ako ang batang naniniwala sa mga kwento. Alam ko na, ano protekta sa akin ay hindi Diyos, kundi si Lola. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat.
Kung hindi dahil sa'yo, wala akong pag-asa na mabuhay. Si Miguel ay mahina noong ipinanganak. Kung hindi ka nag-ampon, hindi siya magiging malusog na yon. Pinagligtas mo si Miguel 2 beses. Salamat po. Para sukliyan ang kabutihan, ako, si Don Rafael, ay tatanggapin siyang ninang. Matandang ginang ng pamilya de Luna, siya ang pinuno ng Luna. Ang manapak sa kanya ay kalaban ng pamilya de Luna. Ang swerte naman, Boss Luna. Tingnan nyo. Ang lola ay aking biyanan. Kaya't magpamilya na rin tayo. Nayon ay nakuha nyo ang hotel ng aking manugang. Makakatrabaho din po ba ako sa inyo? Hindi. Tagatulong lang po. Malaking karangalan na po sa akin yan. Behenan. Okay, ngayon, hindi ko na mabibili ang hotel ng manugang mo. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Opo. Sabihin nyo lang po. Anong ipagawa? Sa investigasyon. Simang Victor Ramos, sa investigasyon, ang pamangkin nyo ay pagnanakaw ng data ng pamilya din na. Mag-cooperate po. Boss Luna, bigyan nyo po ako ng pagkakataon. Bihenan! Hindi! Boss Luna! Pinangakuan mo siyang ina, kaya't magkapatid kayo ni Roberto. Dahil magkapatid kayo, patawarin niya na po sila. Don Miguel, ito po ang investigasyon sa CCTV sa bahay ni Roberto. Akin siyang ina. Pero hindi nila. Kung hindi na paimbestiga si Miguel kay Oscar, hindi ko malalaman na ganito niya siya tratuhin. Bilang anak, ang iyong ina ay pinahiya ng asawa at biyenan. Walang ginawa. Walang hiya. Ang pamilya de Luna, hindi kailanman makikipagtulungan sa mga walang hiya. Umuwi na tayo. Boss Luna! Boss Luna, walang problema sa akin na hindi ninyo bilhin ang motel. Ngunit kung may pagkakataong makipagtulungan sa ngalan ng aking ina, isipin ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Mamaya... Depende na sa magiging tagapagmana ako. Batang Don, hindi ko po alam noon ang iyong katayuan. Batang Don! Hindi ko alam. Kung hindi ako tagapagmana ng Luna, gagawin mo pa rin ang pagbubuli kay Lola? Hindi po! Mula ngayon, walang pakikipag-ugnayan ng pamilya de Luna sa inyo. Kung may kumpanyang makipag-ugnayan sa inyo, kalaban na nila ang pamilya de Luna. Saka yung mga kwintas. Kahit anong paraan, bayaran mo sa presyo. Kulang man, sa korte tayo. Patay na tayo. Wala na ang kontrata. Pinagbawalan na tayo sa industriya. May utang pa tayo ng 1 bilyon. Kailangan na nating magmakaawa. Ina, tulungan mo ako kay Boss Luna. Ako ang iyong anak. Ina, pakiusap. Roberto? Lola. Ilang taon tayong nasa probinsya. Hindi man lang niya tinitignan. Huwag kang magpatalo sa kanya. Ina, pinaghirapan kong makalabas sa bundok. Meron na akong ganitong buhay. May negosyo at pamilya. Handa mong sirain ang buhay ng anak mo? Hindi nga dati, Ina. Ngayon lang, tulungan mo ako. Ina. Hindi ka tinulungan. Kung hindi dahil sa ina mo, saan mo kinuha ang pambayad sa kolehiyo? At saan ang pambuhay at pambinyag? Noong akala mo nagpupursige ka, sino ang naglalaba, nagluluto at nag-aalaga sa'yo? Ang bahay mong tinitirahan ay galing sa buong ipon niya. Hindi mo ba nakikita? Yumuko ang ina mo para ikaw ay umakyat at makita ang malawak na mundo. Ngunit ano ang ginawa mo? Nilingon mo ba siya at nakita ang likod niyang yumuko? Minsan man lang? Gusto mo ngayon siyang patawarin? Karapat dapat ka ba? Wala na yun. Wala na akong pakialam sa mga gawat. Ang huling salit ng isang ina.
Lola, ginawa na niya sa'yo yon. Iniisip mo pa rin siya? Miguel, maagang namatay ang mo. Ako lang ang nagpalaki sa kanya. Sabi niya, gusto niyang makita ang mundo. Nagbenta ako ng 2 baka para makapag-aral siya. Na baka hindi ko siya napaaral ng maayos. Hindi po, Lola. Ako rin po ang pinalaki niyo. Ikaw po ang pinakamabuting lola sa buong mundo. Masaya. Si Miguel, lumaki na. May sarili ng pamilya. Ngunit ako, walang tahanan. Sumumpa si Miguel na bibigyan ka ng tahanan. Dito ang tahanan mo, Lola. Si tatay at nanay, kasama ako. At ang mga magulang mo, pamilya mo rin sila. Totoo nga, matagal na akong hindi umuwi. Di ko alam ang kalagayan ng mga matatanda at 2 kapatid. Kumusta na sila? Oo nga, hindi pa nakita ni Miguel si Lolo Andres. Sa mga kapatid ko, sa mga taon, ako ang pinakamahirap. Kaya hindi ako umuwi. Takot silang mag-alala. Hindi naman. Walang magulang ang iiwasan ng anak. Siya ka na, masaya na ang buhay mo. Dapat natin bisitahin sila. Nalaman ni Miguel ang mga araw na ito ay kaarawan ni Lolo Andres, di ba? Umuwi tayo para sa kanyang kaarawan. Umuwi tayo para bisitahin sila. Wow, tatay! Mika. Ina, kami ni Charo ang nagkulang. Ayusin namin. Umuwi tayo ng marangal. Uy, huwag na. Si Miguel. Lola, umuwi na tayo ngayon? Si Miguel makita araw-araw sina tatay at nanay. Salamat sa'yo, Lola. Gusto ni Miguel makita mo sila. Ina, huwag niyong tumanggi. Ako at si Charo, may sorpresa para sa'yo. Tiwala ka magugustuhan ni Lolo para masaya ka. Lumalis na tayo. Magandang araw, Lola. Uy, ito. Uy, Rafael. Uuwi lang ako sa baryo. Huwag... Ikaw ang matandang ginang ng pamilya de Luna. Ang paghatid sa iyong pag-uwi ay nararapat. Mga probinsyano sila. Masyadong malaki ang gulo. Uusisain kami ng mga kapitbahay. Tingnan mo, suot ko lang ito. Ina, nalaman ko ang baryo niyo. Gusto ko sa baryo niyo mag-invest para munlad. Para ang mga kababayan mo ay mabuhay ng maayos. Huwag na. Huwag niyo akong gawing malaking proyekto. Malaking utang na loob namin sa'yo. Dapat naming bayaran. Uy, Lola, tala mo ako. Lola, isama mo ako. Saan man pumunta si Lola, gusto ko sumama. May klase ka ngayon. Antayin mo matapos. Dadaling kita kay Lola. Okay ba, Miguel? Okay. Alam ko na ayaw mo magastos. Ang espesyal na alak ng bayan na ito ay binili ko sa kaibigan. Simple lang, pero ipinapakita ang pagturing ng pamilya de Luna. Oh, Lola, tanggapin niyo na. Kung may manapak sa Lola, hindi ko papatawarin. Okay. Sa sariling bayan. Walang manapak kay Lola. Huwag mag-alala. Umalis na si Lola. Maligayang kaarawan, Lolo! Matagal na ang buhay! Opo, salamat! Tatay, maligayang kaarawan! Wow! Chintong Pursedas! Maganda! Si Linda, ang aking ikalawang anak. Binabati kita! Tatay, pasok muna ako. Opo, sige. Tatay, ako na po. Wow! Si Sonia, nagtatrabaho sa Pamilya de Luna. Pamilya de Luna? Pinakamayaman! Ang galing! Pinagpala ang angkan! Lolo, may panganay ka pa, di ba? Na umalis kasama ang anak. Iniwan ang apo. Pinagtibay pa ang isang ampon. Hanggang sa ipahamak ang sariling anak. Opo, malaki na siya, pero walang pera. Mas mabuti na lang. Matagal ko na siyang kinutob. Sis? Tatay, ito ako para bumate. Lolo, dumating ako para batiin kayo. Bakit ka narito? Hoy, si Felisa nga! Yung nagampon ng bata at pinabagsak ang negosyo ng anak niya. Lolo, kahit may kasalanan at hirap na hirap, pamilya pa rin natin siya. Pinapahiya mo ako. Walang pera. Walang magandang asawa. Pinabayaan ang lahi ng De La Cruz. Pinili pang ampunin ng bata. Hindi sumama ang bata. Hindi siya bastardo. Nahanap na niya ang tunay niyang magulang. Hindi na siya gusto. Pinag-aral mo lang siya. Pero iniwan ka lang. Bakit pa siya pumalit?
Walang kwenta at hindi magalang siya ang sumira ng pangalan ng Pamilya de la Cruz. Sa tingin ko, walang mag-aalaga sa kanya sa labas. Gamit ang pagbisita kay Lolo, gusto niyang lapitan ng mga mayayamang kamag-anak. Tama. Walang hiya. Kung ako si Lolo, sisira ko ang paa niya. Hindi siya papayagang bumalik. Ang aming regalo, mga mamahaling gamot at antigong alahas. Siya naman, dala lang ang lumang bag. Tama, walang kwenta siya. Ang pera niya, pinangalagaan lang ang bata. Anong magandang regalo ang maibibigay niya? Gusto ko makita kung ano ang laman ng kanyang bag. Anong magandang regalo ang maibibigay niya? Espesyal na alak ng bayan. Hindi pwede. Huwag natin hayaan siya magbigay. Ano? Yan! Ang anak ko ay driver ni Boss Luna. Sabi niya, pupunta si Boss Luna dito para mag-invest. Pinagpaguran niyang ipunin ang mamahaling alak na ito. Linaw na gusto niya kaming lampasahan. Tama, tiwala naman si Lola sa atin. Bigyan natin siya ng alak na ito. Sabihin natin galing sa atin. Walang mapapatunay si Feliz. Tama. Siya ka? Paano maniwala si Lolo sa isang walang kwenta na si Felisa? Tatay, miss ko na si Lola. Hatidan natin si Lola. Magumpisa na, Barrio de la Cruz. Opo. Ang galing ng alak ngayon. Habang lasing, tanong ko lang, sa mga anak mo, sino ang pinakamapagmahal? May napili na ako. Siya ang nagbigay ng mamahaling alak, ang aking anak, si Maricel. Si Maricel ang ipinagmamalaki ng Pamilya de la Cruz. Hindi tulad ng iba, walang utang na loob, ginagawang kahihiyan ng mga ninuno. Hindi po ganyan. Ako po ang nagbigay nito. Ano ra? Alam ko na may galit kayo sa akin. Pwede akong hindi dumating. Ngunit na yon, ang ika-80 ninyong kaarawan. Pinili ko itong alak para sa inyo. Sapat na! Dati, akala ko ikaw ay bobo. Ngayon, nalaman ko na masamang tao ka. May trabaho ka ba nitong mga taon? Kahit may kaunting pera, para lang sa anak ng iba, di ba? Kaya mo bang bilhin ang mamahaling alak na to? Nahanap na ni Miguel ang tunay niyang magulang. Para po sa inyo ito. Ang mga magulang ng bata, bakit niya ako bibigyan ng mamahaling regalo? Kahit mayaman siya, itatapon niya ang anak para ikaw mag-alaga. Magsinumaling ka na lang, pinagnakawan mo pa ang iyong kapatid? Hindi ko pinagnakawa. Hindi mahalaga kung ako ang nagbigay. Basta masaya kayo. May mga tao, walang hiya talaga. Kung ayaw niyang tanggapin, sige, ipagpalagay na natin. Ang bait talaga ni Maricel. Driver ng Pangulo ng Pamilya de Luna ang anak ko. Ganito ang sahod niya. Madali lang niyang makuha ang ganitong alak. Ang hindi ko lang alam, mga magulang ng bata mo, paano nakuha ang alak na to? Driver ng Pangulo ng Pamilya de Luna. Kaya pala nakabranded si Maricel. Maricel, bakit mo ginawa to? Ako ang nagbigay nito. Tatay, alam kong hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Wala at itago. Ang ama ni Miguel ay si Don Rafael Luna, ang Pangulo ng Pamilya de Luna. Kung may sala, di kita napaaral. Nagaling kang magsinungaling. Sabi mo, ang anak mong bastardo ay anak ni Don Rafael? Hindi ako nagsisinungaling. Tatay, malapit nang mag-invest ang Pamilya de Luna sa Barrio de la Cruz. Sa tingin ko, ang sinungaling na anak na ito ay isang peste sa ating baryo. Palayasin siya. Kung hindi, baka hindi na dumating ang Pamilya de Luna. Opo, palayasin! 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 Paano kaya si Lola sa kaarawan niya? Miss na miss ko na si Lola. Bilisan nyo! Dapat makarating tayo sa Barrio de la Cruz bago magdilim. Sino to? Ang yabang? Bakit maraming mamahaling sasakyan? Itay, alam mo ba kung magkano makukuha natin sa pamantayan ng resort? At least ganyan. 2 milyon? Hay, Itay, kulang ang iyong kaalaman. 100 at tig-100 milyon tayo. Sa oras na yan, lahat sa baryo natin ay yayaman dahil sa proyekto. Maganda balita yan! Ngunit kung dahil sa babaeng to,
masira ang proyekto. Huli na ang lahat, Itay. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako suwael. Miguel ay anak ni Rafael at tinanggap niya ako bilang ninang. Ngayon ay mayaman ka na? Bakit hindi ko nakikita na mayaman ka? Ang anak ng mayaman, binibigyan ka lang ng basura? Hindi. Gusto ko lang maging simple. Sapat na, Felisa. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Itay, tingnan mo siya. Nagsisinungaling. Malapit na dumating si Boss Luna. Sa oras na yan, kung magulo siya sa harap ni Boss Luna, mapapahamak ang pamilya natin at magiging salot ng Barrio de la Cruz. Itay, hindi ako! Sapat na! Matanda ka na, walang nagawa, iniwan ang pamilya, sangalang ang kaarawan, nagsisinungaling ka, walang katotohanan. Ang pamilya de la Cruz ay napahiya dahil sa iyo. Mula ngayon, wala ka na sa angkan. Huwag ka nang bumalik. Umalis! Umalis ka! Kahihiyan ng baryo! Palayasin siya! Itay, anak mo ako. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Umalis ka! Mapahiya ang pamilya! Mapahiya ang pamilya! Chikia! Chiga. Lola. Nandito ka na. Lola. Ikaw ang ampo ng sinungaling na to. Ano kasalanan ni Lola? Bakit yung siya ginagawa to? Anong kasalanan? Sumama sa selebrasyon pero walang dala. Hindi ba niya sinasadya si tatay? Pinapayagan natin siya dito? Hindi ba siya kahihiyan ng baryo? Tama siya! Walang dala. Ganyan niyo ba siya tratuhin? Dapat ba sukatin ang pagmamahal sa regalo? Tama, may point ang bata. Ako ay matapang na tagapagmana ng pamilya de Luna. Ini, anunsyo mo ang pagkansela ng pamumuhunan. Tagapagmana ng pamilya de Luna? Kayo talaga. Madaling kayong magdrama. Nag-ensayo na ba kayo? Wala kayong ginawa kundi mag-script. Sabi niya ninang ng pamilya de Luna siya. Sabi mo naman batang don ka. Ang yaman niyo galing sa palengke lang. Totoo ang sinabi ni Miguel. Alam nyo, dito ngayon, ang hindi nyo dapat abusuhin ay ang pamilya de Luna. Kung hindi matuloy ang resort project, ang buong Barrio de la Cruz at mga ninunong hindi makakatulog ng mahimbing. Alam mo ba? Umalis na kayo! Umalis na kayo! Miguel, umalis na tayo. Wait. Paano ko kayo papayagang umalis? Maricel, anong gagawin mo? Ang anak ko ay opisyal na driver ng pamilya de Luna. Malapit na siya. Papalabas ko siya para ipakita ng mga sinungaling kayo. Pasensya na, late ako. Jerome! Salamat sa pagdating! Nakita nyo na? Siya ang anak ko, si Jerome Valdez. Jerome, may nagpapanggap na batang doon ng pamilya de Luna. Sino may lakas ng loob? Bakit nakatayo lang? Agad silang ipahiya. Ina, siya talagang tagapagmana ng pamilya de Luna. Miguel Luna. Ano? Boss Luna! Boss Luna, malaking pagkakamali lang ito. Hindi ko talaga alam. Sino ang nagpayo sa'yo na sakta ng aking ina? Dahil sa iyong pag-uugali, ang iyong anak na si Jero ay tinanggal sa pamilya de Luna. Tandaan mo, ang iyong ginawa ang sumira sa iyong anak. Ina, Miguel, huli na ako. Si Felisa talaga ang matandang ginang ng pamilya de Luna. Hindi siya nagsinungaling. Boss Luna, ako po ang may kasalanan. Wala akong mata. Hindi ko nakilala si Batang Don. Aalis na po kami! Aalis na po kami! Halika, halika! Pagkakamali lang! Boss Luna, hindi! Rafael, dahil kinilala mo si Felisa bilang ninang, kaya ako ang iyong lolo. Magkita-kita tayo mamaya. Parang walang nangyari. Okay lang ba? Wala akong lolo na makapangyarihan at may kinikilingan. Sa ngalan ng pamilya de Luna, kinansela na ang investment. Wala kayon. Walang koneksyon ng aking ina sa inyong angkan. Felicia,
pakiusap kay Boss Luna. Dahil pamilya tayo, patawarin na natin ang lahat. Alam kong pamilya tayo, kaya ako naglakbay para bumate. Ngunit, pinapakinggan mo lang siya. Sa puso mo, ako ba'y anak mo? Alis na, ina. Kayo rin! Napapanggap, walang sariling isip. Nagiging kasabot ng karahasan. Makipag-isip naman kayo. Isipin ninyo. Lola, bakit umiyak? Walang problema, Miguel. Huwag kang mag-alala. Lola, dahil hindi nila ikaw pinapahalagahan, bibigyan kita ng bagong tahanan. Palagi kitang puprotektahan. Nanay, dapat ay susunduin namin si Isabel at ipapakilala ka namin. Ngunit huli na ang lahat, kailangan na naming umalis. Sinabi ko na ang suot mo, mahahanap ka niya. Boss Luna, tapos na ang proseso. Nanay. Hintayin ko kayo. Lola, sumakit yan ni Miguel. Mag-CR lang ako. Umalis na kami. Hoy, walang mata? Ganyan lang ang paghaharap mo? Pasensya na, hindi kita nakita. Bilisan mo! Isa, di ko mabubuhat. Tulungan mo ako. Ha? Isa? Ako ba ang tinatawag mo? Kilala ba kita, Lola? Ay, hindi ko sinasabi na. Tulungan mo lang ako. Ako ay Senyorita Luna. Gusto mo akong utusan? Tama, galing ka sa probinsya, sanay ka sa pagtatrabaho. Bakit mo sinasabi yan? Ikaw pa ang magtuturo sa akin. Gusto nilang tawagin kang Lola, pero hindi ako isang matandang babae. Dahil lang nakahanap ng anak ni Kuya, akala mo ay magiging mayaman ka na. Magaling kang mang-arap. Mali ang pagkakaintindi mo. Bilisan mo, hindi ako gusto mag-freeze. Isa, tulungan mo ako. Masakit sa ulo. Bakit natin pinapalaki ang isang walang kwentang tulad mo? Bakit tinanggap pa ni Kuya bilang ninang? Lola. Lola is matanda na. Bakit pa siya pinapabuhat ng babi? Miguel, bakit mo sinabing ganyan sa tiya? Bata ka pa. Marami kang di alam. May mga tao na gumawa ng isang kabutihan tapos aasa sa'yo habang buhay. Miguel, hindi ganyan ang ibig sabihin ni Lola. Hindi ganyan si Lola. Kung wala si Lola, wala ako ngayon. Miguel, ako ang tiya mo. Kami ang may dugong magkapatid. Bakit ka sumasang-ayon sa isang dayuhan? Dahil ikaw ang pinsan ni tatay, tinawag kitang tiya. Kung magsalita ka pa na masama kay Lola, isusumbong kita kay tatay para Lola, tayo na. Matandang babae. Ngayong bumalik na ako, ang yaman ni Kuya ay akin lang dapat. Kung gusto mong agawin, laruan na lang kita. Opo, kupoy. Kain lang. Senyorita Isabel, ito po ang pagkain ni Lola. Matandang ginang? Hindi niyo alam, no? Hindi siya tunay na ina ni Boss Luna. Hindi tunay na ina? Opo. Siya ay balugali sa probinsya. Ipapakita ko sa kanya ang batas na yon. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Aling Rosario, nasaan ang aking pagkain? Hala, ito po ang pagkain nyo. Hindi ko po alam. Ang plato ng aso ko ay palaging maganda. Akala ko po ito ay para sa aso ni Aling Rosario. Wala na. Walang problema. Hindi mo ako masisisi, di ba? Huwag na siyang kumain. Para na lang sa'yo. Ikaw, may extra pa. Kanina, kinain niya sa'yo. Ngayon, kainin mo naman para balik. Lola! Lola? Sino ang nagbigay? Kakain lang ni Lola nito. Di niya itinatapon. Kaya pinakain ko na lang sa aso. Para sa bata lang yan. Huwag mong akala hindi ko alam ang intensyon mo.
Last time, binabastos mo si Lola. Kung gawin mo ulit, tatawag ako kay tatay. Hindi, sinasabi ko lang ang totoo. Lola, totoo bang sinabi niya? Si kuya at ate ay nasa ibang bansa para sa negosyo. Hindi mo naman gustong bigyan sila ng problema, di ba? Lola, paliwanag mo na kay Miguel. Opo, busog na si Lola. Masasayang lang kasi. Nakakahinayang. Sige, para kay Lola, di na kita papansinin. Kung gawin mo ulit, tatawag ako kay tatay. Papalayasin kita. Walang biro. Hindi. Magpamilya tayo. Paano ako mananakit kay Lola? Maganda naman. Lola, di ka kumain ng masarap nito mga taon. May mukha ka pa uminom dito. Ang basurang kwintas na yan, milyon-milyon ang nawala. Ang bahay natin ngayon, ano na hitsura? Walang ginagawa ka pa. Ano pa ang magagawa ko? Binoykot na tayo ni Boss Luna. Alam ng lahat ng kumpanya. Sino ang maigi-partner sa akin? Humingi ng awa sa nanay mo. Hatid mo siya dito. Alagaan natin siya 1 buwan. Para humingi ng awa kay Boss Luna. Huwag na! Nakalimutan mo na ba? Ginawa natin sa kanya dati. Hindi! Pupunta ba siya? Mag-isip ka ng paraan. Asawa ang isang walang kwenta. Sino na pilit sa'yo? Kung hindi kayo gulong kasakim, magkaganyan ka ba ako? Huwag mo na hanapin si nanay. Hirap din siya. Hayaan natin siya mapahinga. May lakas ka bang sumigaw? Walang tulong ni tatay. Makakarating ka ba dito? Hindi ka pupunta, ha? Ako na lang! Naalala mo ba ang sinabi ko? Opo. Lola, alam na po namin na mali kami. Nagsorry lang po kami. Walang problema. Tapos na yon. Kung hindi ka galit, sumama ka na sa amin. Gusto mo ulit nukuhin si Lola para maging katulong? Walang kwenta ang sinasabi mo! Nandito ako para mag-sorry! Lola, tingnan mo. Gawa ko po ito para sa inyo. Saka, pinaghirapan namin ni Roberto para pabili itong gintong pulseras. Kung sasama ka sa amin, mag-aalaga po kami ni Roberto sa inyo. Hindi mo man lang alam na allergic si Lola sa kambing. Hindi ko hayaan si Lola itong gintong pulseras. Parang hindi ka nagsorry. Sinabi mong hindi mo lolokohin si Lola? Gordya, paalisin sila. Lola, miss na kita. Sumama ka na sa amin. Opo, Lola. Kahit hindi mo ako alagaan, alagaan mo si Junjun. Siya po ang apo mo. Miss mo si Lola? Matulog ka na lang ngayong gabi kay Lola. Hindi ako. Sabi ni nanay marumi siya. Kahit i-disinfect, pwede ba ako mutasakit? Walang kwenta. Si Lola ang pinakamalinis. Kayo lang ang makatao madumi ang puso. Gordia, paalisin sila. Huwag na silang papasukin. Lola, sorry po kami. Lola, galit na galit ako. Di ko alam kung anong problema ng utak ni Kuya. Bakit kinapatira niya matandang yan? Sinasabi mo si Felisa, ang matandang bruha? Kilala kita? Hindi ba ito maganda? Para magtagumpay, huwag mapabigat. Halika. Ngayon, tayo naman ang maging amo. Walang maglilinis kahit anong gulo. Hayaan natin siyang linisin. Sadyang ginawa ninyo. Pinapakita mo pa rin na pagkamatandang ginang. Sinabi na sa amin ni Senyorita Isabel na hindi ka talaga tunay na ina ni Boss Luna. Hay nako, ang ilang tao hindi alam kung anong swerte ang dumating. Maswerteng na i-save ang batang Don. Walang problema ang buhay mo, di ba? Oh, dahil na-save ang batang Don, nandito lang kumain ng libre. Pinapahiya tayo sa probinsya. Pwede akong maglinis. Walang problema. Hindi ninyo ako dapat apihin. Anong masama? Wala si Boss Luna. Si Senyorita Isabel ang amo dito. Siya nagpahintulot na kumain. Walang problema, kahit anong gulo. Kailan ka naging amo dito? Oh no! Bakit nasusunog ang Sunugin natin. Pinabalaan ako ni Rafael
na mag-ingat mainit ang panahon. Huwag mag-iwan ng apoy. Hindi mo ba sinuri? Walang katotohanan! Siguro ikaw ang nadyosi sa kwarto ni Boss Luna? Hayop ka! Gusto mong sirain ang iba? Oo nga, Aling Rosario. Mabait siya, hindi niya magagawa yan. Maliban sa'yo, sino may susi dito? Ang na ito ay milyon-milyon. Sabihin mo, kung sasabihin ko kay Boss Luna, ano sa Huwag sabihin kay Rafael. Busy na siya. Huwag dagdagan ng problema. Pwede naman. Ngunit ang mga nasunog na damit ay kailangan mong bayaran. Kayo. Ano ang gulo? Si Lola Felisa nagyosi sa kwarto ni Boss Luna at nasunog ang aparador. Hindi ako ang gumawa. Sapat na? Bakit hindi nilalait si Lola Felisa? Hindi manigarilyo si Lola. Paano niya magagawa yan? Ikaw ang nagkamali. Ikaw pa ang nagsisinungaling. Hindi mo na ba gustong magtrabaho dito? Hindi po, senyorita. Ako... Bakit ang dumi ng sala? Sinabi niyo po na... Naiintindihan ko kayo. Pwede kayong magpahinga paminsan-minsan. Ngunit hindi ibig sabihin na kayo ang may-ari ng bahay na ito. Umalis kayo! Huwag po, senyorita. Nagkamali po kami. Hayaan na lang. Bigyan sila ng pagkakataon. Dahil nagpakaawa si Lola, huwag nang maulit. Pasensya na, Lola. Malamang may pagkakamali. Dahil kinilala ka ni Kuya, magpamilya na tayo ngayon. Dapat magmahalan tayo. Opo, Isa. Masaya ako sa iyong pag-iisip. Ah, Lola. Nag-aral ako ng sining sa ibang bansa. Magandang panahon na yon. Maganda ang iyong damit. Hatid kita sa likod ng hasyenda. Pinakamagandang lugar. Gusto mo bang iguhit, tita? Huwag na lang. Abala na sa iyo. Hindi abala. Dapat ita lang, maganda. Wala akong gagawin ngayon. Mag-iensayo na rin. Sige. Punta ka na muna. Hintayin mo ako sa tuktok ng buron. Ayusin ko lang ang mga gamit. Wala ka nang babalikan. Opo, Ali Felisa. Ganyan ang anggulo. Dati, akala ko ikaw ay natapanggap lang dito. Di ko alam na marami kang ginawa para kay Miguel. Isa, mabuti na naiisip mo ito. Si Miguel ay maliit pa noon. Walang mapapabayaan ng isang bata. Hindi, ako lang talagang walang utak. Ang larawang ito ay para sa aking paghingi ng tawad. Mula ngayon, aalagaan ka namin ni Kuya. Oh, ang itim kong pintura ay naiwan sa kwarto. Kunin niyo ang itim kong pintura sa kwarto. Opo. Lola, ganyan ang pathawak ng payong. Urong ka pa ng kaunti. Lola, dito po kayo. Delikado po. Mag-ingat po. Haray, salamat sa paalala. Kung hindi... Aling Felisa, hindi maayos ang damit mo. Hayaan mong ayusin ko. Hindi pa ako nakasuot ng ganyan. Di ko alam suotin. Pasensya na. Hindi po. Mula ngayon, magsuot na tayo ng ganyan. Sa kasamaang palad, wala ka nang bukas. Tia ay nasa biyahe. Si Miguel ay nasa paaralan. Wala nang magagawa kapag nalaman. Lola! Lola? Si Lola dito para magpinta. Nasaan si Lola? Ako, hindi ko alam. Nabliligpit ako ng pintura. Hindi ko alam kung saan napunta si Lola. Oo nga. Parang may naiwan siyang sulat. Hindi ito ang sulat ni Lola. Alam ng lahat na may away kayo ni Lola. Saan mo ba itinago si Lola? Miguel, nagkakamali ka. Nagkasundo na kami ni Lola. Tanungin mo sila. Sila ang saksi. Totoo po, patang Don. Malawak ang likod bundok. Maaring nagpasyal si Lola para magpahinga. Siguro babalik din siya. Huwag kang mag-alala. Hindi pwede. Wala ko tiwala kay Lola. Maghanap tayo ng hiwalay.
Bakit may nakahiga doon? Baka manligaw tayo? Huwag na mag-usap. Tawagan na ang ambulansya. Paano kayo nagkahiwalay ni Lola ngayon? May naiwan si Aling Felisa. Sabi niya, sanay siya sa probinsya. Hindi siya sanay magpakuha. Naglibot lang. Anong ginagawa mo nung nag-iwan si Lola? Ako? Nag-aayos ako ng tela at pintura. Kaya hindi ko napansin. Nasaan ang sulat ni Lola? Pakita mo. Umalis si Lola mag-isa. Hindi mo man lang... Assistant Oscar, tandaan mo ang iyong posisyon. Pinaparatangan mo ba ako? Hindi po, senyorita. Pasensya na po. Tito Oscar, ang pag-iwan ni Lola ng sulat ni Tia, hindi kasalanan ni Tia. Ngunit sa tingin ko, may pagkakamali sa tungkulin ng mga yaya. Ngunit sa tingin ko, may pagkakamali ng mga yaya. Kaya hindi na sila angkop magtrabaho sa pamilya de Luna. Pumunta na kayo sa accounting para sa sahod. Lola! Lola, paano ka nahulog sa bundok? Sakit ng ulo ni Lola. Anong nahulog sa bundok? Lola, hindi niyo na po ba naalala? Nagping kayo ni senyorita sa bundok. Tapos nag-iwan kayo ng sulat. Sabing maglilibot lang. Anong sulat? Hindi ko na maalala. Lola, naalala niyo pa bang huling ginawa niyo? Pinuntahan ko si Isa sa airport. May galit pa siya sa akin noon. Aling Felisa, bago uwi ako noon, hindi ko alam na sobra kang nagpakaine para kay Miguel. Nung nag-akya tayo ng bundok, nilinis ko pa ang damit mo. Naalala mo ba? Miguel, pagod na si Lola. Kailangan matulog. Tito Oscar, tulungan niyo si Lola. Hanapin natin ang pinakamahusay na doktor para sa kanya. Opo. Aling Felisa, malapit nang umuwi si kuya at ate. Pinatanggal lang katulong. Pwede po bang tulungan niyo akong linisin ang kwarto? Masaya sila pag uwi nila pag nakita nilang malinis ang kwarto. Umuwi na rin sina Rafael at Charo. Pag uwi nila, lulutuan ko sila. Sa pagkakataong ito, ipapalayas kita sa pamilya de Luna. Nay, uwi na ako. Maglilibre ako at lulutuin ko kayo. Kuya, ate, alam ko na uuwi kayo. Lola Felisa pa mismo ang naglinis na kwarto nyo. Tingnan nyo na. Bakit siya pang naglinis? Nasaan ang mga katulong? Yung mga yaya, nagkulang. Halos mawala si Lola, kaya pinatanggal ko. Nay, ayos ka lang? Okay lang ako. Hindi ko na masyadong maalala. Tsaka, naglinis lang naman ako ng kwarto. Walang problema. Tara, tingnan natin. Anong nangyari dito? May magnanakaw ba? Hindi pwede. Nasa bahay lang ako. Hindi pwede to. Nawala rin ang gamit ni Ian dati, kaya naglagay ako ng CCTV. Tingnan natin. May magnanakaw nga sa loob ng bahay. Hindi ako. Sa CCTV, ikaw lang ang pumasok sa kwarto nila. Sino pa kung hindi ikaw? Buksan natin ang kanyang maleta. Isa, bakit mo binuksan ang kanyang maleta? Anong nangyari dito? Hindi ko kinuha to. Akala ko, totoo ang pagmamahal mo kay Miguel at sa pamilya Luna. May gusto ka lang pala. Hindi, Isa. Hindi ako. Naglinis lang ako ng kwarto. Walang ginawa ako. Isa, maniwala ka sa akin. Nay, huwag kang magpanik. Alam kong hindi ikaw. Anong maniwala? Kuya, napakadali lokohin mo. Madaling lokohin si tatay. Hindi si Lola ang magnanakaw. Ikaw? Miguel, naalala ko na. Habang nililigpit niya ang damit ko, tinulak niya ako pababa. Walang katotohanan. Kuya, huwag maniwala. Akala ko yung nagpapanggap lang siyang nakalimot.
Kung hindi, bakit niya kilala lahat pero hindi niya maalala ang nangyari sa bundok? Siguro may gusto siya. Ilang araw na lang nakita ko ang manugang niya. Baka ipapadala niya ang mga alahas sa anak niya. Ikaw! Miguel, may ebidensya ka ba? Tina-check namin kay Tito Oscar. Ang sulat na binigay ni Tia, walang fingerprint ni Lola. Puro kay Tia lang. Puro sa akin? Normal lang yan. Ako ang nagdalang ito. Maraming beses ko na itong hawakan. Mas hindi tama kung walang fingerprint ko. Paano mo ipaliwanag ito? May camera ka sa bahay. Pwede rin ako magladay ng camera sa bahay. May sasabihin ka pa ba? Totoo ba? Kuya, ayoko na nga nandito ang probinsyana na to. Totoo! Sumagot! Buo ka na sa ibang bansa. Nakalimutan mo na ba magpasalamat? Assistant Oscar, block her card. Opo. Kuya, para sa isang estangyero? Huwag mo akong tawagin ka na parte ng pamilya Luna. Umalis ka dahil kay tatay. Hindi kita ipapakulong. Huwag ka nang magpakatanga. Okay, alis ako. Ina, pasensya na. Di ko akalain na mangyayari to. Walang anuman. Salamat kay Miguel. Alam ko na, hindi ganun si Lola. Panahon na para bayaran mo ako. Bakit ka nandito? Sinunod ko ang payo mo. Sinunog ko ang bahay ni Kuya. Itinulak ko ang matanda sa bundok at ninakaw ko ang mga gamit ni Kuya. Ngayon, ang matanda ay ligtas. Pinagbuhisan pa ako ni Kuya. Ikaw ang nagkamali. Bakit ako sisihin mo? Dapat sa akin ang lahat ng kay Kuya. Ngayon, gusto niya akong talikuran. Sabi mo? Wait. Talikuran? Wala ka na kinalaman sa pamilya Luna? Ano ibig mong sabihin? Wala na ako kinatatakutan sa iyo. Ngayon, wala ka na tirahan. Parang basurero. Wala ka pangyarihan. May karapatan ka ba makipag-usap sa akin? Ikaw ang nagkamali. Huwag mo akong sisihin. Miguel ang may gawa nito, di ba? Kung gusto mo makigante, kidnap him sa school. Ikaw ang may problema. Wala akong kinalaman. Umalis ka. Huwag na natin siya kausapin. Umalis ka na. Ang malakas. Ngayon ay Wala kang kinalaman, di ba? Subukan nyo. Gawa ko ito para sa inyo. Salamat, Ina. Nung nasa ibang bansa ako, palagi niyang sinasabi na gusto niyang kumain ng luto mo. Oo nga, Ina. Maghihintay tayo kay Miguel. Felisa, lumabas ka! Ina, kinanapan si Junjun. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo nilabanan si Isabel, hindi niya ako kidnapin si Junjun! Balik mo si Junjun! Ano to? Sapat na! Bakit sisihin mo si Ina? Alam mo naman kung paano kayo nagkakilala ni Isabel. Kung hindi mo pinahamak si Ina, hindi ko kidnapin si Junjun. Ikaw palang may gawa nito. So what? Di ko matanggap ang matandang to. Siya ang sumira sa buhay ko. Kailangan ni Isabel 5 bilyon. Bigyan mo na ng pera. Kung may mangyari kay June, may kita sa kamatayan. Anong gulo to? Binugbog mo ako? Hihingi ako ng diborsyo. Sige, diborsyo. Ang pamilya nyo, pera lang ang nasa isip. Wala na ako tiis. Kung mahanap si Junjun, diborsyo na tayo. Sapat na! Asikasuhin niyo ang problema niyo. Ang importante ngayon, hanapin ang bata. Tama. Huwag kayong mag-alala. Ako na bahala. Boss, kinuha si Miguel. Tinanong ko ang guro. Sinabi na kinuha ng tisa. Ano? Ano? Kidnap din ni Isabel si Miguel? Anong gagawin natin? Walang mangyayari. Walang mangyayari. Assistant Oscar, agad mo. Wait. Alam ko kung nasaan si Miguel. Lola, para sa iyo ang bagong telepono. Nung nahulog ka sa bundok, buti may tumulong sa iyo. Kung hindi, hindi namin alam kung nasaan ka. Ay, okay lang si Lola. Ikaw na gamitin ng bago. Ang luma ko ay gumagana pa.
Lola, tanggapin mo na. Ang data nito pwede isync sa relo ko. Kung may manapak sa Lola, malalaman ko kung nasaan ka at makapagprotekta sa'yo. Okay. Good boy, Miguel. Ang dating pabrika ng kumpanya. Alis. Opo. May tracker! Ang iyong lola, malapit nang puntahan ka. Boss, andito na lahat ng pera. Palibutan ang lugar. Siguraduhin ang kaligtasan ng 2 bata. Opo. Miguel! Lola, tumahimik! Isabel, gusto mo pera, di ba? Bitawan mo ang bata. Ang pera ay sayo. Basta ligtas ang bata, hindi kami Mahal ko ang kuya. Alam ko naman. Hindi. Mayaman kayo. Ngunit, gusto kong magbayad siya. Nasaan si Junjun? Bakit wala si Junjun? Nandito si Miguel. Nasaan si Junjun? Saan mo siya dinala? Sa wakas, naalala mo ang iyong totoong apo? Lola! Tulong! Sumunod ka? Junjun! Paano ko ilalagay ang 2 bata sa iisang lugar? Ano ba talaga ang gusto mo? Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Huli na ang lahat. Isa lang ang maliligtas mo. Alam kong mahal mo si Miguel, pero si Junjun ang iyong totoong apo. Sino ang pipiliin mo? Sumunod ka! Junjun. Senyorita Luna, pakawalan mo si Junjun. Magsisipilyo ako sa iyo. Anak. Ako ang target niya. Senyorita Luna. Ako ang sisipilyo. Hanggang ngayon, di mo pa maintindihan? Pili lang isa sa 2. Sino ang ililigtas mo? Nanay, ako ang nagkamali. Si Junjun ay tunay mong apo. Ililigtas mo si Junjun! Nanay. Miguel! Hindi sinabi kay Lola kung sino ang pili niya, siya ang papatayin. Kaya sino ang gusto mong piliin niya? Napili mo na ba? Inay! Hayaan mo akong makausap si Miguel. Huwag kang gumalaw! Manatili ka dyan. Gusto kong marinig, sino ang pipiliin mo? Gusto mo lang akong saktan, di ba? Walang kasalanan ng mga bata. Palayain mo sila. Palayain lahat? Hindi. Gusto kitang makitang maghirap ka sa buong buhay mo. Okay. Gagawin ko ang lahat. Ine! Lola! Huwag kayong lumapit. Sapat na ba ito? Lola! May lakas ka pang tumakbo! Lola! Lola! Lola, tawagin ang ambulansya! Lola, gumising ka! Bitbitin siya sa presinto. Gusto kong makulong siya habang buhay! Nanay, patawad. Nanay, mali ako dati. Gumising ka. Buksan mo ang iyong mga mata. Hayaan mong bayaran. Umuwi tayo sa probinsya. Aalagaan kita. Lola, huwag kang umalis. Hindi ko kaya mawala ka. Tukta! Tukta! Lola. Nanay! Miguel,
Why? Kain candy. Lola, inom gamot. Matamis ba? Hindi. Patawad, Lola. May lakas pa kayong bumalik? Hindi pa ba sapat ang ginawa ninyo kay Lola? Miguel, lumabas ka muna. Wala akong problema. Ina, ang sama namin sa'yo dati. Sa oras ng pangangailangan, nagsisihan ko na. Alam kong hindi mo kami pinapansin. Pero kung wala... Ang mga taga-baryo, wala kang magandang buhay. Hindi ko napakialaman ang paghihiwalay. Ngunit hindi na kita mapapatawad. Ina, umalis ka na. Ina. Siyan ko na. Ina. Sa tingin mo ba, walang kwenta ang ina mo? Hindi po, Ina. Ako ang may kasalanan. Palagi na lang akong may kasalanan. Alam mo ba kung bakit ikaw ay pinangalan ng Roberto? Ang Berto ay malakas. At malusog din. Gusto ko lang na maging malusog at ligtas ang anak ko. Ina! Rafael, pwede bang wag mo nang pigilan si Roberto? Hayaan mo siyang magtrabaho. Opo, Ina. Susunod ako. Roberto, magpakabuti ka na. Umalis ka na. Ina. Lola. Miguel, pagod na si Lola. Samahan mo si Lola sa probinsya, ha? Opo, hahawakan ko ng isda si Lola.